Ako nga pala si Jenny. Isa akong OFW dito sa Japan. Ngayong araw ay day off ko. Dito pala sa videong to ay kakagising ko lang. Paano ba naman kasi maagang dumating ang mga in-order ko online? Hindi na ako nahiya kay kuyang delivery boy na harapin siya kahit wala pang hilamos at suklay ang aking buhok. Baka kasi umalis agad si kuya at hindi na naman magtugma ang schedule ko sa delivery time nila. Ngayong araw pala ay day off ko at gusto kong umalis at maglibot, pero bago yan, pupuntahan ko muna yung bisikletang pinagawa ko kay tatay. Nag-video pa man din ako, bigla nandun pala si tatay, agad pinatay ko tuloy yung video ko. Nga pala, 3,700 din ang binayad ko sa isang gulong. Butas na pala ito, kaya naman pala kahit anong bomba ko laging flat. Ang mahal no, pero ganun talaga, kailangan gumastos. Pupunta nga pala akong Kyoto ngayong araw. May isa akong museum na gustong puntahan. Pero bago yan, panoorin niyo muna kung paano ako magbayad ng renta ko. 58,000 yen din ang bayad ko sa renta. Wala pa ang tubig at kuryente dyan ha. Nga pala, meron akong IC card. Ito ang gamit ko pambayad sa bus, sa train, at minsan sa mga fast food restaurants. Very convenient kasi. Lalagyan mo lang ng pera kesa balik-balik ka sa mga machine para sa ticket. At least, diretso pasok ka agad sa mga gate, tap-tap ka lang. Ang saya ko pala dahil sakto limited express train ang aantayin ko. Ito lagi ang hinahanap ko kasi itong pinakamabilis and limited lang yung mga stations na bababaan. Meron kasing rapid, semi-express and itong limited. Ang kaibahan ng bawat isa ay si rapid mas mabilis ng onte sa local train and nag-stop siya usually sa mga major stations pero di nagre-require ng extra fare. Ang semi-express naman, mas maraming stations na hihintuan kesa sa rapid. Tapos, itong ang limited express, which is considered premium. At pwede kang mag-reserve. Pero usually kasi konti lang naman yung lamang ng bayad. Kaya naman, ito talaga lagi ang sinasakyan ko. Nasanay na akong bumiyahe mag-isa. Kaya naman, kahit saan dito sa Japan, kapag gusto kong puntahan, talaga namang pinupuntahan ko talaga. And ang best friend ko sa Lakwatsa ay walang iba kundi si Google Map. Pagdating sa schedules ng train and bus dito sa Osaka and Kyoto, talaga namang akmang-akma. Updated din si Google Map kapag ka malilate ng ilang minuto ang tren. At ito na nga, nandito na nga ako sa Kyoto. Syempre, in-enjoy ko muna ang view sa labas bago ako pumasok. Kyoto City Kyocera Museum ang name ng museum na papasukan ko ngayong araw. And ang title ng exhibit na papanoorin ko ay Ninagawa Mika with EIM. Please educate me guys, hindi ko alam kung EIM, paano ba yun, ano ba yung proper reading doon, hindi ko alam. So ito na nga, nasa labas na nga ako ng Kyocera Museum. Apakaganda talaga ng museum na to, kahit yung labas ng building super ganda. Bigla na lang kasing dumaan sa FYP ko ang exhibit na to, so na-curious ako. Kaya naman, sinearch ko and nabasa ko na through this exhibition, visitors will become the protagonists of a narrative-driven exhibition. People now find it essential to take time to reconnect with themselves. Kailangan ko na rin kasi talagang kumonekta sa sarili ko. Puro na lang kasi talaga trabaho at pananakit ng katawan. At alam ko na ito na, malapit na ako pa-success na ako Kailangan sumakses ako dito sa Japan. So ito na nga pala ang itsura ng exhibit inside. Magandang exhibit, original videos, and yung dimensional display. Kinapalan ko lang yung mukha ko dyan sa mga Hapon dahil wala nga akong kasama na mag-video sa akin. Mostly yung mga pumupunta, mga teens. Siguro kasi parang yung atake niya may pagka-team lab, pero maliit lang siya. 2,300 yen ang admission and open siya from January 11 to March 30, 2025. And pwede ka na rin magpa-reserve online kapag ka gusto mong pumunta dito. Medyo nahiya ako sa mga teens na nag-video sa akin, pero go lang kasi mababait naman sila and very supportive. Ang cute pa ng boses.
Kung plan mo palang bisitahin to kung nasa Osaka ka lang or Kyoto, be careful na di mo mawala ang ticket mo dahil need mo ito i-scan sa gate para makapasok at makalabas. Ariga, thanks for watching! See you again on my next vlog!